Ang aking asawang si Gino ay pinalayas ako at inangkin ang lahat ng aking ari-arian. Para ibigay lamang ang lahat sa kanyang kabit. Ang tanging natira sa akin ay isang luma. Kupas na debit card na iniwan ng aking tatay. Akala ko ay wala ng laman iyon. Ngunit sa huli ay nagdulot ito ng panginginig sa bank manager. Tara! Sabihin mo sa akin kung saan ka nakikinig. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Para sama-sama nating tuklasin ang misteryong ito. Ang mainit at mahalumigmig na simoy ng isang hapon sa Makati ay humampas sa balat ni Zelly sa sandaling bumaba siya mula sa kanyang grab. 2 linggo siyang nag-alaga sa kanyang inang malubha ang sakit sa isang maliit. Liblib na bayan sa Batangas. Ngayong matatag na ang kanyang ina. Si Zelly ay umuwi na. Inaasahan niya ang ginhawa ng kanilang mamahaling penthouse sa Bonifacio Global City, GIS. At syempre, ang kanyang asawang si Gino. Kinalagkad niya ang kanyang maliit na maleta sa lobby ng The Sovereign. Isa sa mga pinakaprestihiyosong condominium building sa GIS. Sa gitna mismo ng yaman ng Metro Manila. Isang ngiti ang lumabas sa kanyang mukha nang tumunog ang elevator sa ika-30 palapag. Pagod siya. Ngunit masaya na makauwi. Malamig at tahimik ang pasilyo. Nakarating siya sa harap ng door 30G. Ang kanilang penthouse. Kinapa ni Zelly ang kanyang bag at inilabas ang keycard ng apartment. Idinikit niya ang card sa digital reader sa pinto. Beep! Beep! Isang pulang ilaw ang kumurap. Access denied. Napangiti si Zelly. Sinubukan niya ulit. Beep! Beep! Kakaiba naman. Bulong niya. Baka na-demagnetize ang card. 2 beses siyang nag-doorbell. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Pagkatapos ay narinig ang mga yabag sa loob. Sinundan ng mahinang click ng lock na bumukas mula sa loob. Ang mabigat na pinto ay bumukas. Nakita niya si Gino. Ang kanyang asawa. Ngunit hindi ito ang Gino na kilala niya. Malamig ang mga mata ng lalaki. Nakasuot siya ng silk robe ni Zelly. At sa lig niya, may sariwang marka ng pulang lipstick. Ah! Nakabalik ka na pala. Sabi ni Gino. At hindi ito isang malugod na pagbati. Pakiramdam ni Zelly ay huminto ang tibok ng kanyang puso. Gino. Bakit? Bakit ayaw gumana ng susi ko? Tanong ni Zelly. Nanginginig ang boses. Dahil pinalitan ko ang mga lock. Sagot ni Gino. Nakaharang pa rin sa pasukan. Mula sa loob ng apartment. Narinig ang kristal na tawa ng isang babae. Bebe. Sino yan? Kung may nagbebenta lang. Paalisin mo na. Isang bata at napakagandang babae. Mas bata pa kay Zelly. Ang sumilip sa balikat ni Gino. Agad siyang nakilala ni Zelly si Bea. Isang lokal na Instagram model na nagiging popular. At nagpapabaliktad sa sikmura ni Zelly. Si Bea ay nakasuot ng silk robe ni Zelly. Ang mismong robe na ibinigay ni Zelly sa kanyang sarili para sa kanilang wedding anniversary noong nakaraang taon. Sinuri ni Bea si Zelly mula ulo hanggang paa. Hinuhusgahan ang simple niyang damit pang biyahe. Ang kanyang pagod na mukha. At ang kanyang luma. Kupas na maleta. Oh! Sabi ni Bea na may mapanuksong ngiti. Hindi pala nagbebenta. Ang dating asawa pala. Dating asawa? Gino. Ano ito? Bulong ni Zelly. Naramdaman ang kirot sa kanyang mga mata. Sino siya?
Bakit siya nasa bahay natin? Bakit suot niya ang mga damit ko? Bumuntong hininga si Gino. Na parang si Zelly ay isang walang kwentang istorbo. Makinig ka. Zelly. Tapos na tayo. Mas mabuting mag-usap tayo sa ibaba. Huwag kang gumawa ng eksena dito. Hindi man lang binigyan ni Gino si Zelly ng pagkakataong makapasok sa loob. Lumabas siya sa pasilyo. Isinara ang pinto sa likod niya. Iniwan si Bea na nakangiti ng mayabang sa loob. Hindi nagsalita si Gino habang bumababa sila sa elevator. Natigilan si Zelly. Ang kanyang utak ay hindi kayang iproseso ang nangyari. Ang amoy ng pabango ni Bea. Isang mamahaling pabango na hindi niya gusto. Ay bahagyang nanatili sa robe ni Gino. Tumunog ang elevator. Bumukas sa abalang lobby. Rush hour na ng gabi. Ilang residente ang tumingin sa kanila nang may pagtataka. Mabilis na lumakad si Gino patungo sa isang sulok ng lobby. Medyo liblib. Malapit sa malaking bintana na nakatanaw sa kahabaan ng Ayala Avenue. Sumunod si Zelly sa kanya na parang robot. Gino. Ipaliwanag mo ito sa akin. Heling ni Zelly. Halos hindi marinig ang boses niya. Ano pa ba ang ipapaliwanag? Malamig na sabi ni Gino. Hindi ba malinaw? Hindi. Tapos na tayo. Zelly. Tapos na. Ganoon na lang. Pagkatapos ng 10 taon? Pagkatapos kong alagaan ang iyong ina pagkatapos ng kanyang stroke noong nakaraang taon. Pagkatapos nating magsimula sa wala? Natawa si Gino ng mapanukso. Magsimula sa wala? Huwag kang magpatawa. Zelly. Naging matagumpay ako dahil sa aking pagsisikap. Ikaw. Isa ka lang pabigat. Lalo na pagkatapos mong gumugol ng napakaraming oras sa pag-aalaga sa iyong ina sa probinsya. Nakalimutan mo ang iyong mga tungkulin bilang asawa. Ang aking mga tungkulin? Tingnan mo, Zelly. Itinuro ni Gino si Zelly nang may pagkasuklam. Gulo-gulo. Hindi inalagaan. Ako ay isang malaking developer. Kailangan ko ng isang kasosyo na nasa aking antas. Hindi isang asawang tulad mo. Napanganga si Zelly. Ang lalaki sa harap niya ay parang isang ganap na estranghero. Si Bea. Kaya pala matagal na itong nangyayari. 1 taon na kami. Sabi ni Gino nang walang bahid ng pagkakasala. At mas naiintindihan niya ako. Biglang lumapit ang isang security guard ng gusali. May tulak-pulak na isang maliit. Gusot na duffel bag. Ang parehong bag na ginamit ni Zelly nang una silang lumipat sa Manila taon na ang nakalipas. Kinuha ni Gino ang bag at inihagis sa paanan ni Zelly. Bahagyang kumalat ang laman. Ilang lumang damit at isang wallet. Iyan ang mga gamit mo. Ang iba. Itinapon ko na. Sabi ni Gino. Pagkatapos ay inihagis niya ang isang brown envelope sa bag. Iyan ang mga papeles ng diborsyo. Napirmahan ko na. Sa loob ay may settlement. Lahat ng ari-arian. Itong penthouse. Ang mga kotse. Ang kumpanya. Lahat ay nakapangalan sa akin. Wala kang dala nang pumasok ka sa kasal na ito. Wala ka ring dala sa iyong pag-alis. Sa wakas ay bumuhos ang luha mula sa mga mata ni Zelly. Hindi lamang ito isang kahihiyan. Ito ay isang ganap na pagwasak. Ikaw. Hindi mo ito magagawa. Kaya ko. At nagawa ko na. Malamig na tiningnan ni Gino si Zelly.
Pirman mo ang mga papeles na iyan. Kung magpakatino ka at hindi ka mag-claim ng ari-arian ng mag-asawa, baka maging mapagbigay ako at bigyan ka ng pera para sa pamasahe sa bus. Pabalik sa iyong maliit na bayan sa Batangas. Ilang tao sa lobby ang nagsimulang magbulungan. Nakikita ang eksena. Pakiramdam ni Zelly ay hubad siya. Umalis ka. Singhal ni Gino. Pero bahay ko rin ito. Hindi na. Sigaw ni Gino. Security. Dalawang security guard ang lumapit. Mukha silang hindi komportable. Ngunit malinaw na nasa panig sila ni Gino. Ang may-ari ng penthouse. Pasensya na po. Ma'am. Pakiusap. Huwag kayong gumawa ng eksena. Sabi ng isa sa kanila. Mahinang hinawakan ang braso ni Zelly. Pilit na kinalagkad palabas si Zelly. Lumingon siya. Tinitigan si Gino ng may desperasyon. Gino. Pakiusap. Tiningnan lang siya ni Gino ng blanko. Pagkatapos ay tumalikod at naglakad patungo sa elevator. Sa itaas. Malapit sa mezzanine railing. Nakita ni Zelly ang anino ni Bea. Pinapanood ang kanyang tagumpay. Ang mabigat na glass door ng lobby ay sumara sa likod ni Zelly. Hinihiwalay siya mula sa buhay ng huling 10 taon. Ibinagsak siya sa abalang bangketa sa ilalim ng kalangitan ng Maynila. Na nagsisimula ng dumilim. Na mayroon lamang isang duffel bag ng lumang damit. At ang mga papeles ng diborsyo na umaapi sa kanya. Mabilis na bumagsak ang gabi sa Manila. Ang mga ilaw ng kalye ay nagsimulang magkislap. Ngunit para kay Zelly, tila madilim ang buong mundo. Naglakad siya ng walang patutunguhan. Ang tunog ng mga busina mula sa mabigat na trapiko sa Ayala Avenue ay tila mga dagundong sa kanyang tainga. Wala siyang mapuntahan. Ang kanyang ina sa Batangas ay nagpapagaling pa. Hindi niya kayang dagdagan ang pasanin ng balitang ito sa kanyang ina. Dinala siya ng kanyang mga paa sa Ayala Triangle Park. Umupo siya sa isa sa mga walang lamang bangko. Nakatitig sa skyline. Kumalam ang kanyang sikmura. Hindi pa siya kumakain mula umaga. Kabalintunaan. Sa paligid niya, ang mga pasyo ng restaurant ay nagsisimula ng bumuhay. Ang aroma ng grilled liempo, crispy pata, at halo-halo ay lumutang sa hangin. Nagpapalala ng kanyang gutom. Ang mga tao ay nagtatawanan. Mga batang magkasintahan ay naglalakad ng magkahawak kamay. Pakiramdam ni Zelly ay isang multo siya. Hindi nakikita. Walang halaga. Binuksan niya ang wallet na inihagis ni Gino sa kanya. Sa loob ay may 500 na pera. Hindi sapat para sa isang gabi sa murang motel sa labas ng lungsod. Inilabas niya ang kanyang telepono. Ang baterya ay 5% na lang. Nagmadali siyang buksan ang mobile banking app para sa kanilang joint account. Balance, 0. Nilimas ni Gino ang lahat ng pera nila. Kabilang na ang ipon ni Zelly bago siya ikasal. Isang malamig at mabigat na desperasyon ang bumalot sa kanya. Tapos na. Talagang nasa pinakamababa na siya. Wala siyang tirahan ngayong gabi. Tahimik na bumuhos ang luha. Muli niyang tiningnan ang laman ng kanyang wallet. Sa likod ng card slot ay isang kupas na larawan. Isang larawan ng kanyang tatay. Si Tatay Ben Zamora. Isang simpleng magsasaka ng niyog at negosyante ng kopra na namatay 10 taon na ang nakalipas. Bago'y kasal si Zelly kay Gino. At sa likod ng larawang iyon ay may iba pa. Hinugot ito ng nanginginig na daliri ni Zelly.
Isang kupas na asul na debit card na nagbabalat na sa mga gilid. Halos hindi na mabasa ang logo. Heritage Trust of the South. Isang maliit, lumang, regional bank. Natigilan si Zelly. Naalala niya ngayon na ibinigay sa kanya ng kanyang tatay ang card na ito nang siya ay 17. Noong una siyang lumipat para magkolehiyo sa Maynila. Itago mo ito, anak ko. Sabi ng kanyang tatay noon. Gamit ang mapagmahal na tono. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit matatag. Ito ay isang account na ginawa ni Papa para sa iyo. Huwag mo itong gagamitin maliban kung talagang kailangan na. Huwag mo itong ihalo sa pera para sa iyong mga gastos. Isipin mo na lang na hindi ito umiiral. Magkano ang laman? Papa? Tanong niya nang may pagtataka. Umiti lang ang kanyang tatay ng misteryoso. Sapat para maging isang angkla. Kung sakaling pakiramdam mo ay lulubog ang barko mo. Gamitin mo ito. Ngunit hanggat kaya mong maglayag, huwag mong galawin ang angklang ito. Hindi kailanman ginamit ni Zelly. Nakalimutan niya ito. Abala siya sa kolehiyo. Pagkatapos ay nakilala niya si Gino. Abala sa pagbuo ng imperyo ng kanyang asawa. Palagi niyang iniisip na ang account ay mayroon lamang. Sa pinakamarami, ilang libong piso. Ang natira sa hindi nagamit na allowance. Ngunit ngayong gabi, ang kanyang barko ay hindi lamang lulubog. Ang kanyang barko ay durog na. Mahigpit niyang hinawakan ang card. Ang $500 sa kanyang wallet ay hindi sapat para sa anuman. Pero baka ang natitirang pera ng kanyang tatay ay sapat. Para makabili ng pamasahe sa bus pabalik sa Batangas. Isang maliit na pag-asa. Kasing nipis ng sinulid. Ang nagsimulang umilaw sa kanyang dibdib. Hindi natulog si Zelly buong gabi. Sumilong siya sa ilalim ng awning ng isang saradong tindahan. Mahigpit na niyakap ang kanyang duffel bag. Naghihintay na dumating ang umaga. Marumi siya. Gutom. At takot. Ngunit ang kupas na card ay tila mainit sa kanyang kamay. 8:08 ng umaga. Nakatayo na siya sa harap ng sanggay ng Heritage Trust. Sa isang side street sa downtown Manila. Ang lugar ay eksakto sa naalala niya mula sa kanyang mga pagbisita noong bata pa siya. Isang lumang gusali na bato na tila nakabaon sa nakaraan. Malayo sa impresyon ng modernong semento at salamin ng mga bangko kung saan inilalagay ni Gino ang kanyang pera. Sa loob, tahimik ang kapaligiran. 2 teller lamang at isang customer service desk. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ang nangingibabaw sa silid. Kumuha si Zelly ng numero. Siya lang ang customer. Tinawag siya sa customer service desk. Pinangasiwaan ng isang binata na nakasuot ng puting polo. Ang kanyang name tag ay nakasulat na June. Magandang umaga po. Ma'am. Paano ko po kayo matutulungan? Magalang si June. Bagaman ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kaunting pagkalito. Sa medyo gulo-gulong hitsura ni Zelly. Magandang umaga. Paugol ang boses ni Zelly. Gusto kong tingnan ang balanse. Pero napakaluma na ng card. Nakalimutan ko na rin ang ili. Ibinigay ni Zelly ang kupas na asul na card. Kinuha ito ni June. Binaliktad niya ang card. Nakakunot ang noo. Wow! Ma'am! Napakaluma na ng card na ito. Ito ang lumang logo namin. Pwede pa ba itong gamitin? Tanong ni Zelly.
Balisa. Titingnan ko po. Ma'am. Kinuha ni June ang ni Zelly. Itinugma ang pangalan na Zelly Zamora. Nagsimula siyang mag-type sa kanyang computer. Mabagal ang sistema. Nag-type si June. Nag-click. At pagkatapos ay muling kumunot ang noo. Nat. Kakaiba. Bulong niya. Ano ang problema? Mabilis na tumibok ang puso ni Zelly. Hindi po lumalabas agad ang data. Ma'am. Medyo mabagal po talaga minsan ang legacy system namin. Parang ang account na ito ay nasa inactive o dormant state. Gaano na po katagal simula nang magkaroon ng transaksyon? Mga 10 taon. Sagot ni Zelly nang nag-aalinlangan. Lumaki ang mga mata ni June. 20 taon? Sandali lang po. Ma'am. Susubukan kong i-access ang manual server. Nagsayaw ang kanyang mga daliri sa keyboard muli. Kumikislap ang screen ng kanyang computer. Nagpapakita ng mga linya ng Berding code na hindi naiintindihan ni Zelly. Katahimikan. Ang tanging tunog ay ang keyboard. At ang maingay na air conditioning. Kinagat ni Zelly ang kanyang labi. Tapos na. Sigurado akong sarado na ang account. Naisip niya. Nawala na ang pera. Kinamot ni June ang kanyang ulo. Napakakaiba. Hindi po nagbabasa ang balanse. Ma'am. Pero mayroong parang flag. Isang alert sa account na ito. Isang high-level alert. Alert? Ibig bang sabihin ay may utang ako? Natarantar si Zelly. Hindi. Hindi utang. Hindi pa ako nakakita ng ganitong code. Sandali lang po. Ma'am. Nag-type si John ng sunod-sunod na command. Tila nag-iisip ang computer sandali. Pagkatapos ay may lumabas sa screen ni John. Ang mukha ni John. Narelax kanina. Biglang nagbago. Namutla siya. Lumaki ang kanyang mga mata. Nakadikit sa monitor. John. Tawag ni Zelly. Hindi sumagot si John. Tila siya nabato. Binasa niya ulit ang nasa screen. Bahagyang bumukas ang kanyang bibig. Lumunok si June ng malakas. Bigla. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Napakabilis kaya lumipad paatras ang upuan. Gumawa ng malakas na hiyaw. Manager Santos. Manager. Ang boses ni John ay matinis. Binasag ang katahimikan ng maliit na bangko. Wala na siyang pakialam kay Zelly. Ang kanyang mga mata ay nakadikit pa rin ng may takot sa screen. Isang middle-aged na lalaki. Na may seryosong tingin. Si Manager Santos. Ang branch manager. Lumabas mula sa kanyang opisina. Ano iyon? John. Huwag kang sumigaw ng ganyan. May mga customer. Pinagalitan ni Manager Santos. Patag ang kanyang tono. Pasensya na po. Sir. Pero kailangan ninyong makita ito. Itinuro ni June ang screen ng may nanginginig na kamay. Account sa pangalan ni Zelly Zamora. Mana mula sa kanyang tatay. Tatay Ben Zamora. Bumuntong hininga si Manager Santos. Naiirita na naistorbo siya. At naglakad patungo sa desk ni June. Naghanda na sermonan ang kanyang batang empleyado. Sinilip niya ang screen. At pagkatapos ay natigilan siya. Ang kanyang propesyonal at matigas na mukha ay gumuho. Sa isang iglap,
Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa inis patungo sa pagkalito. At pagkatapos ay sa nakamamatay na pamumutla. Tiningnan niya ang screen. Pagkatapos ay tiningnan si Zelly. At pagkatapos ay bumalik sa screen. Ma'am. Binibining Zelly Zamora. Tanong ni Manager Santos. Ang kanyang boses, na matatag kanina, ay nanginginig na ngayon. Opo. Sir. Bulong ni Zelly. Natatakot. Ano po ang problema? Kriminal ba ang tatay ko? John. Utos ni Manager Santos. Isara mo agad ang iyong bintana. Ilagay mo ang closed sign. Dalhin mo si Binibining Zelly sa aking opisina ngayon na. Huwag mong hayaang makita ng sinuman ang screen na ito. Ang utos ay napakaapurado at puno ng takot na napatalon si Zelly. Si John. Nanginginig. Agad na naglagay ng key closed sign at pinatay ang kanyang monitor. Sumama po kayo sa akin. Ma'am. Sabi ni John. Ngayon ay tinatrato si Zelly ng may malaking respeto. Halos may takot. Sa maliit na opisina ni Manager Santos. Agad na nilock ang pinto. Naglakad si Manager Santos pabalik-balik sandali. Bago sa wakas ay umupo sa kanyang upuan. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang kanyang desktop computer. Pasensya na po. Ma'am. Nagulat po kami. Ano po ba ang nangyayari? Sir. May iniwan po ba ang tatay ko na malaking utang? Tanong ni Zelly. Halos maiyak. Utang? Natawa si Manager Santos ng kinakabahan. Hindi po. Ma'am. Malayo po roon. Ibinuldan niya ang kanyang monitor ng computer patungo kay Zelly. Si John, na nakatayo sa silid. Itinuro ang screen habang nagpipigil ng hininga. Ma'am. Tingnan niyo po ito ng mabilis. Ang screen ay hindi nagpakita ng balance sa piso. Ang screen ay nagpakita ng isang ownership structure diagram. Ma'am. Sabi ni Manager Santos. Ang kanyang boses ay mahina sa pagkamangha. Ang account na ito ay hindi isang normal na savings account. Ito ay isang master account na konektado sa isang limited liability company, DILT. Isang korporasyon. Napangiti si Zelly. Korporasyon. LK. Tama. Tinawag itong Zamora Legacy Holdings DILT. Ang kumpanyang ito ay itinatag ng inyong tatay. Si Tatay Ben Zamora. Noong 1978. At iniwan itong hindi aktibo eksaktong 20 taon na ang nakalipas. Pero ang tatay ko po ay isang simpleng nagtitinda lang ng kopra. Iyan po ang gusto niyang ipaalam sa mga tao. Ma'am. Putol ni Manager Santos. Ang tatay niyo po. Tila. Hindi lang isang nagtitinda. Siya ay isang land broker, isang henyo sa larangan na iyon. Nag-click si Manager Santos sa isang tab sa screen. Ang pamagat ay List of Assets, Zamora Legacy Holdings DILT. Ito po ang legal na may-ari ng 2,000 hektarya ng yugan at lupang sakahan sa Batangas at Laguna. Lahat ay nasa ilalim ng deed na ito. Ang buong pagmamay-ari ay inilipat ng lubos sa inyo bilang tagapagmana na may isang espesyal na probisyon. Anong probisyon? Bulong ni Zelly. Ang kumpanyang ito ay otomatikong mag-a-activate. At lahat ng ari-arian nito ay magiging aksesible sa tagapagmana lamang kung ang tagapagmana ay mag-a-access ng master account na ito sa isang desperadong sitwasyon.
O kung ang balance ng kanilang personal na account ay 0. Napanganga si Zelly. Nahulaan ito ng kanyang tatay. Tiningnan niya ang hilera ng mga numero sa screen. Hindi iyon mga figura ng ipon, kundi mga figura ng lawak ng lupa. Hindi siya nahimatay. Hindi siya sumigaw. Umupo lang si Zelly ng tuwid. Ang gutom, ang pagod, at ang kahihiyan na naramdaman niya sa huling 24 oras ay naglaho. Pinalitan sila ng iba. Isang bagay na malamig, matalim, at napakalakas. Naalala niya ang mapanuksong mukha ni Gino. Naalala niya ang ngiting tagumpay ni Bea. Manager Santos. Sabi ni Zelly. Ang kanyang boses ay kalmado at malamig. Nagulat siya sa kanyang sarili. Opo. Ma'am. Paano ko po i-activate ang kumpanyang ito ngayon na? Tiningnan ni Manager Santos si Zelly nang may pag-aalala. Ang reaksyon ng babaeng nasa harap niya ay lubos na hindi inaasahan. Hindi siya umiiyak. Hindi siya sumisigaw sa tuwa. Ang kanyang mga mata, na namamaga sa pag-iyak noong nakaraang gabi, ngayon ay tumigas. Tinitigan niya ang screen ng computer ng may malamig, nakakatakot na focus. Manager Santos. Ulit ni Zelly. Ang kanyang boses ay matatag. Ano ang kailangan kong gawin para i-activate ito? Nanginginig si Manager Santos. Sa teknikal, aktibo na po ito. Ma'am. Sa sandaling na-access ninyo ang account na ito na mayroong no personal balance. Ang probisyon ay natugunan. Ang aming legal team na nagmamahala sa trust. Aba. Naghihintay na po sila sa inyong mga instruksyon. Si John, ang batang empleyado, ay agad na nagbuhos ng baso ng tubig. At inilagay sa harap ni Zelly. Hindi ininom ni Zelly iyon. Ang tatay ko. Si Tatay Ben Zamora. Ano pa po ang alam ninyo tungkol sa kanya? Binuksan ni Manager Santos ang isang drawer. Hinugot ang isang makapal at maalikabok na folder. Ang tatay niyo po ay isang priority client. Bago pa man umiral ang termino ng private banking. Iniwan niya po ito isang liham at mga legal document. Sabi niya, maaari lamang itong buksan ng aking anak na babae. O namin. Kung na-access na niya ang account. Ibinigay ni Manager Santos ang isang dilaw na sobre. Nanginginig ang mga kamay ni Zelly habang binubuksan niya iyon. Sa loob ay isang piraso ng papel na maayos na nakasulat sa kamay. Para sa aking anak na babae. Zelly. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin, may dalawang posibilidad. Una, wala na si Papa rito. At handa ka nang simulan ang sarili mong buhay. Pangalawa, hindi naging ayon sa iyong plano ang buhay. Si Papa ay isang nagtitinda. Totoo iyon. Pero alam din ni Papa na hindi laging patas ang mundo sa mga mabubuting kababaihang tulad mo. Nakita ko kung paano nila tinrato ang iyong ina. Nag-iwan si Papa ng maliit na angkla para sa iyo. Hindi para sirain ka, kundi para tiyakin na mayroon kang mga opsyon kapag pakiramdam mo ay nasusukol ka. Sadyang idinisenyo ni Papa ang desperate clause. Alam kong matalino ka. Ngunit napakalambot ng iyong puso. Natakot ako na kung mayaman ka, aakit ka ng maling lalaki. At kung wala kang yaman, aapi ka ng maling lalaki. May isang bagay na hindi nagawa si Papa. Sana hindi mo na kailanganing basahin ang liham na ito. Ngunit kung binabasa mo ito,
Tandaan mo ang mensahe ni Papa. Huwag kang umiyak. Huwag kang gumanti ng luha. Magtayo ka ng sarili mong kaharian. Anak ko, pagdusahin mo sila. Ang angkla ay nababa na ngayon. Maglayag ka. Anak ko. Nagmamahal. Papa. Ang mga luha na matagal niyang pinipigilan ay tuluyan ang bumuhos. Hindi iyon mga luha ng kalungkutan, kundi ng pag-unawa sa kanyang tatay. Ang simpleng negosyante ay nakita ang hinaharap. Nakita niya si Gino. Dekada bago pa man umiral si Gino. Pinunasan ni Zelly ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Tiningnan niya si Manager Santos. Kailangan ko ng 3 bagay. Sabi niya. Anong mga bagay po? Ma'am. Una. Pera. Wala akong kahit 1 sentimo. Siyempre. John. Maghanda ka ng cash withdrawal mula sa operating account. Sabi ni Manager Santos. Pangalawa. Patuloy ni Zelly. Kailangan ko ng pansamantalang matutuluyan. 1 ligtas na hotel. Malayo sa The Sovereign Apartments. Naaayos po iyon. Mayroon kaming corporate rate sa mga ligtas na hotel. Pangatlo. At ito ang pinakamahalaga. Umusod si Zelly pasulong. Kailangan ko ng lahat ng financial data ng Zamora Legacy Holdings DITC. At kailangan ko ng rekomendasyon para sa pinakamahusay na business restructuring consultant. Hindi mula sa paligid dito. Gusto ko ng 1 tao mula sa Midtown Financial District. 1 tao na hindi kilala si Gino. Natigilan si Manager Santos sandali. Humanga sa komposyon ng babae na 30 minuto lang ang nakalipas. Ay mukhang 1 taong walang tirahan. May kilala po akong pangalan. Sabi ni Manager Santos. Ang tawag sa kanya ay The Cleaner. Napakalaki ng singil. Napakamalamig. Ang pangalan niya ay Atty. Salcedo. Magaling. Sabi ni Zelly. Bigyan mo ako ng pera. Ay book mo ako sa hotel. At ayusin mo ang meeting ko kay Atty. Salcedo. Hindi nagstay si Zelly sa hotel na nabook ni Manager Santos. Iyon ang kanyang unang hakbang. Ang hindi maging predictable. Pagkatapos kumuha ng malaking halaga ng pera. Sapat para mahilo siya kung kahapon pa iyon. Bumili siya ng bagong telepono. Bagong numero. At ilang set ng simple ngunit malinis na damit sa isang kalapit na mall. Pagkatapos ay nag-book siya ng kwarto sa The Peninsula, Manila. Isa sa mga pinakamamahal na hotel sa Metro Manila. Sa ilalim ng maling pangalan. Sa loob ng 24 oras. Ikinulong niya ang kanyang sarili sa kwarto. Umorder siya ng room service. Kumain ng kanyang unang disenteng pagkain. Naligo ng mainit. At natulog. Hayaan niya ang kanyang utak na iproseso ang pagkasira at muling pagsilang sa 1 araw. Kinabukasan. Hindi niya tinawagan si Atty. Salcedo. Alam niya na ang isang tulad ni Atty. Salcedo ay hindi mapapahanga sa 1 tawag sa telepono. Pumunta si Zelly sa Financial District sa Makati. Ang opisina ni Atty. Salcedo ay nasa isa sa mga skyscraper. Minimalist. Malamig. Puro salamin at semento. Si Zelly. Sa kanyang mga bagong damit. Simple ngunit maayos. Ay kaiba sa setting. Gusto kong makita si Emily. Salcedo. Wala akong appointment. Sabi niya sa receptionist.
Abala po si Emily. Salcedo. Ma'am. Puno na po ang kanyang schedule para sa susunod na 2 buwan. Sabihin mo sa kanya. Kalmadong sabi ni Zelly. Zelly Zamora. May-ari ng Zamora Legacy Holdings Inc. Ari-arian ng 2,000 hektarya. Ito ay apurahan. Nag-alinlangan ang receptionist. Ngunit ang mga salitang 2,000 hektarya ay nagpatuloy sa kanya na kunin ang telepono. 5 minuto ang lumipas. Si Zelly ay inihatid sa isang sulok na opisina na may tanawin ng buong Metro Manila. Si Atty. Salcedo ay isang lalaki na nasa kalagitnaan ng 30. Hindi siya ngumiti. Nakasuot siya ng dress shirt ng walang tie. Ngunit mukha siyang mas formal kaysa kay Gino sa kanyang mga suit. Ang kanyang mga mata ay matalim. Sinuri si Zelly. Mayroon lang po akong 0 minuto. Binibining Zamora. Sabi ni Atty. Salcedo. Ang kanyang boses ay malalim at patag. Zamora Legacy Holdings. Dormant Company. Agricultural Assets. Ano po ang problema? Umupo si Zelly nang hindi iniimbitahan. Ang problema. Salcedo. Sabi ni Zelly. Ay bigla lang nagising ang kumpanyang ito. Malaki ang mga ari-arian. Ngunit wala akong alam tungkol sa niyog. O kung paano ito patakbuhin. At mayroon akong isa pang problema na kailangang ayusin. Anong problema? Ang aking dating asawa. Isang developer sa Manila. Ang pangalan niya ay Gino. Hinihingi niya ang bahagi. Hindi niya alam ang tungkol dito. Nagtaas ng kilay si Atty. Salcedo. Ito ay interesante. Ano ang gusto niyo sa akin? Gusto kong i-restructure niyo ang kumpanyang ito mula sa simula. I-audit ang lahat. Gawin itong isang aktibo. Moderno. At kumikitang kumpanya. At gusto kong maging personal advisor ka. Sabi ni Zelly. Gusto kong malaman kung paano gamitin ang kapangyarihang ito. Tinitigan siya ni Atty. Salcedo ng matagal. Mahal po ang serbisyo ko. Ma'am. Alam ko. Sagot ni Zelly. Hindi po ako nakikipag-ugnayan sa mga personal na drama. Hindi ko po hinihingi na makipag-ugnayan kayo sa drama. Hinihingi ko po na turuan ninyo ako kung paano manalo sa isang business war. Ang drama ay ang bonus. Bahagyang umiti si Atty. Salcedo ang kanyang unang ngiti. Kailan po tayo magsisimula? Kahapon. Sagot ni Zelly. Lumipas ang 2 linggo. Hindi alam ng Maynila ang nangyayari sa mga opisina. Ang maliit na team ni Zelly at Atty. Salcedo ay nagtrabaho ng 20 oras sa isang araw. Siniyasat nila ang Zamora Legacy Holdings Inc. Lumabas na mas malaki ang mga ari-arian kaysa sa tinantya. Hindi lang lupain ang binili ng tatay ni Zelly. Bumili rin siya ng maliliit na bahagi sa iba't ibang agri-food companies. Na ang halaga ay biglang tumaas. Mabilis na natuto si Zelly. Nilamon niya ang mga financial report. Pinag-aralan ang mga property law. At natuto ng mga pundasyon ng agribusiness management. Pinanood siya ni Atty. Salcedo. Iba ang client na ito. Hindi siya natataranta. Hindi siya sakim. Nakatuon siya. Para siyang tuyong espongha. Na sumisipsip ng lahat ng impormasyon. Sa loob ng 2 linggong iyon,
Nagbago rin si Zelly. Pinutol niya ang kanyang mahaba at walang kulay na buhok sa isang maikli, matatag, at eleganteng bob. Itinapon niya ang lahat ng kanyang lumang damit. Sa tulong ng isang personal shopper na inupahan ni Atty. Salcedo. Ang kanyang aparador ngayon ay naglalaman ng mga tailored suit, mga silk blouse, at simple ngunit klase na damit sa malalakas na kulay, itim, navy blue, at burgundy. Pinalitan ng mga salamin sa mata ang kanyang mga contact lens. Pinalitan ng high heels ang mga sandalyas. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kanyang mga mata. Wala nang takot. Tanging kalkulasyon. Handa na po ba kayong bumalik sa arena? Ma'am? Tanong ni Atty. Salcedo isang hapon. Handa na ako. Sabi ni Zelly. Hindi sila pumunta sa hotel. Sa ilalim ng utos ni Zelly, lihim na nagtrabaho ang team ni Atty. Salcedo sa Maynila. Bumili sila ng isang lumang mansion sa upscale na lugar ng Alabang. Hindi isang magarbong bagong mansion tulad ng gusto ni Gino, kundi isang makasaysayang, matibay, eleganteng gusali na nagpapahiwatig ng aura ng lumang kayamanan ng mga pamilyang nagmula pa sa iba't ibang henerasyon. Ang bahay ay binayaran ng cash. Nang pumasok si Zelly sa kanyang bagong mansion, hindi na siya ang Zelly na pinalaya sa lobby ng apartment. Siya ay si Binibining Zelly Zamora. Si ng Zamora Legacy Holdings Div. Samantala, sa penthouse sa The Sovereign, ang buhay ni Gino at Bea ay nasa ruro. Itong proyekto na ito. Sambit ni Gino isang gabi habang nagbubuhos ng champagne para kay Bea. Ito ang magpapabago sa laro. Si Gino. Pagkatapos niyang mapalaya si Zelly, pakiramdam niya ay hindi siya matitinag. Ang kanyang construction business ay desperadong naghahanap ng mga bagong proyekto. Mayroon akong inside info. Nagniningning ang kanyang mga mata sa kasakiman. May isang prime land. Libu-libong ektarya sa Batangas. Ang lalabas sa merkado. Sabi nila ay bubuksan para sa isang luxury development. Kailangan kong makuha ang kontrata ng konstruksyon. Si B. Naabala sa pagkuha ng selfie kasama ang kanyang champagne glass. Ay kalahating nakikinig lamang. Oh. Ang galing. Ibig sabihin, ang kasal natin ay pwedeng sa Bora. Di ba? At gusto ko yung bagong Birkin bag. Yung gawa sa balat ng buwaya. Ano man para sa iyo. Sabi ni Gino. Ngunit sa kalooban, medyo nag-aalala siya na makakuha ng ganoong kalaking proyekto. Kailangan niya ng malaking capital injection. Kailangan niya ng mga investor. Ang kanyang kumpanya, sa totoo lang, ay may kaunting utang dito at doon. Para pondohan ang kanilang marangyang pamumuhay. Aayusin ko ang mga meeting sa lahat ng posibleng investor. Bulong ni Gino. Ilang araw ang lumipas. Narinig ni Gino ang mga chismis sa mga business circle sa Maynila. Narinig mo ba? Sabi ng isang kakilala. May bagong player sa bayan. Nag-i-invest ng bali-balita. Bumili ng mansion sa Alabang. Cash. Kumuha ng consultant mula sa Makati. Yung si Atty. Salcedo. The cleaner. Ano ang pangalan? Tanong ni Gino. Interesante. Walang nakakaalam ng eksakto. Napakalihim. Pero ang pangalan ng kumpanya ay luma.
Zamora Legacy Holdings did. May tumutunog ba? Umiling si Gino. Lumang pangalan. Siguro some old money folks na ngayon lang nare-realize ang kanilang ari-arian. Ito na ang pagkakataon. Agad na inutusan ni Gino ang kanyang sekretary na maghanap ng paraan para makontak ang Zamora Legacy Holdings. Kailangan niyang ipresenta ang kanyang proposal para sa development sa Batangas. Hindi niya alam na ang mga lupain na pinakagusto niya ay ang mismong nakalista sa deed ni Zelly. Dumating ang imbitasyon. Ang Zamora Legacy Holdings. Dude to ay interesado na marinig ang proposal mula sa kumpanya ni Gino. Ang meeting ay gaganapin sa residence ng sa Alabang Mansion. Pakiramdam ni Gino ay nasa ituktok siya ng mundo. Tingnan mo Bia. Inimbita nila ako. Siguradong narinig na nila ang aking reputasyon. Noong umagang iyon, isinuot ni Gino ang kanyang pinakamahal na suite. Nirehearse niya ang kanyang presentasyon sa harap ng salamin. Determinado siyang mapahanga ang misteryosong investor na ito. Nakarating siya sa mansion. Dahan-dahang bumukas ang matataas na wrought iron gate. Pumasok siya sa isang marilag ngunit malamig na foyer. Ang mga dingding ay marmol. Ang mga muebles ay antigo. At mabigat. Isang assistant na may formal na hitsura ang sumalubong sa kanya. Magandang hapon po. Gino. Pakiusap. Maghintay po kayo sa meeting room. Darating po ang aming fihi sa lalong madaling panahon. Dinala si Gino sa isang malaking silid-aklatan na ginawang meeting room. Sa isang panig ay isang napakahabang mahogany table. Sa kabilang panig, matataas na bintana ang nakatanaw sa isang manicured garden. Sa dulo ng mesa, nakaupo ang isang lalaki na nakatingin sa kanyang laptop, si Atty. Salcedo. Siya ang boss. Naisip ni Gino. Magandang hapon po. Sir. Tumingala si Atty. Salcedo. Malamig ang kanyang mga mata. Ako po si Atty. Salcedo. Consultant. Umupo po kayo. Gino. Paparating na po ang aming Umupo si Gino. Nagsimula siyang medyo kinabahan. Napakabigat ng atmosfera sa silid na ito. Napakatahimik. 5 minuto ang lumipas na parang 1 oras. Biglang bumukas ang 2 pinto sa likod ni Gino. Hindi lumingon si Gino. Narinig niya ang tunog ng mga yabag. Click-clack. Click-clack. Isang matatag at ritmikong tunog sa marmol na sahig. Pasensya na sa paghihintay. Narinig ang isang boses. Isang pamilyar na boses. Ngunit impossible. Nanigas si Gino. Kilala niya ang boses na iyon. Ngunit ang boses na ito ay malamig. Puno ng otoridad. Dahan-dahan niyang inikot ang kanyang upuan. Huminto ang mga yabag sa kabilang dulo ng mesa. Nakatayo doon si Zelly. Perpektong nakaayos ang kanyang buhok. Nakasuot siya ng isang navy blue power dress na perpektong bumabalot sa kanyang katawan. Nakarest ang kanyang reading glasses sa kanyang ilong. Ang kanyang mukha ay banayad ngunit propesyonal na nakamakeup. Tiningnan niya si Gino. Wala nang puot sa kanyang mga mata. Walang pagmamahal. Wala. Tanging tingin ng isang nakatataas sa isang nasasakupan. Bumukas ang bibig ni Gino ngunit walang lumabas na tunog. Kalmadong umupo si Zelly sa headchair. Nakatayo si Atty. Salcedo sa tabi niya.
Inabot sa kanya ang isang tablet. Tiningnan ni Zeli si Gino. At pagkatapos ay ngumiti. Hindi umabot ang ngiti sa kanyang mga mata. Magandang hapon po. Gino. Sabi niya. Ang kanyang malinaw na boses ay pumuno sa silid. Ako po si Zeli Zamora. CEO ng Zamora Legacy Holdings Div. Bahagya siyang umusod. Pakiusap. Simulan ninyo ang inyong presentasyon. Narinig ko na napaka-interesado kayo sa mga lupain sa Batangas. Huminto si Zeli. Hinayaan ang kanyang mga salita na lumubog ng kaswal. Patuloy niya ng relax ang kanyang tono. Nagkataon lang po na lahat ng lupain na gusto ninyo para sa inyong ambisyosong proyekto ay pag-aari ko. Katahimikan. Ang katahimikan sa meeting room ay napakakapal. Na naririnig ni Gino ang tibok ng kanyang sariling puso sa kanyang tainga. Isang biro. Kailangan itong biro. Naisip niya. Ngunit ang mga mata ni Zeli ang mga mata na dating tumitingin sa kanya nang may paghanga. Ay ngayon kasing lamig ng marmol sa ilalim ng kanyang mga paa. Zeli. Nagawa ni Gino na makapaglabas ng tunog. Basag ang kanyang boses. Ito. Impossible ito. 2. 000 hektarya. Lahat para sa legacy. Saan ka kumuha ng pera? Sumandal si Zeli sa kanyang upuan. Hindi sinagot ang tanong na iyon. Bumaling siya kay Atty. Salcedo. Salcedo. Ano po ang tingin ninyo sa paunang proposal mula sa Gino Constructions Inc.? Si Atty. Salcedo. Natahimik lang na parang anino. Ay nagsalita. Ang kanyang boses ay patag at nakamamatay. Sa konsepto. Ambisyoso. Ngunit sa pananalapi. Napakahina. Gino. Ang inyong proposal ay hindi naglalaman ng sapat na risk analysis. At ang inyong profit projections ay masyadong optimistiko. Pakiramdam ni Gino ay diniligan siya ng malamig na tubig. Dumating siya para mapahanga ang isang mangmang na investor. Sa halip, ini-audit siya. Sandali. Sabi ni Gino. Sinusubukang kontrolin ang sarili. Nagsimulang bumalik ang kanyang pagmamataas. Naghahanap ng lohikal na paliwanag. Alam ko. Si Zeli ay isang puppet lamang. Si Emily Salcedo ang may kontrol. Nagkataon lang na maswerte si Zeli. Zel. Sabi niya. Sinusubukan ang mas malambot na tono ang tono na dating ginagamit niya para lambingin si Zeli. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa iyo. Ngunit ito ay malaking negosyo. Baka pwede tayong mag-collaborate. Ibig kong sabihin. Kilala mo ako. Ako ang pinakamahusay na builder sa Maynila. Bahagyang umiti si Zeli. Oh. Kilala na kita ng lubos. Gino. Pagkatapos ay tumayo siya. Wala na akong oras. Ngunit bibigyan kita ng pagkakataon. Agad na umilaw ang pag-asa sa mga mata ni Gino. Ang aking team. Tiningnan ni Zeli si Atty. Salcedo. Ay gagawa ng due diligence, isang kumpletong life diligence ng iyong kumpanya. Kailangan naming makita ang iyong accounting. Ang iyong listahan ng ari-arian. At ang iyong listahan ng utang. Hindi kami mag-i-invest ng kahit isang sentimo sa isang kumpanya na hindi transparent. Nag-alinlangan si Gino.
Ang pagbubukas ng kanyang mga libro ay magiging isang kalamidad. Ang kanyang kumpanya ay hindi kasing healthy tulad ng ipinagyayabang niya. Bakit kailangan pang maging komplikado? Tanong niya. Ako ito. Zell. Tumigil siya. Ang iyong dating asawa. Dahil nga po sa dahilan na iyan. Gino. Putol ni Achoy. Salcedo. Kailangan nating maging propesyonal. Tanggapin o iwanan. Kung tatanggihan niyo ang audit, isasaalang-alang namin ang inyong proposal. Na walang bisa. At iaalok namin ang aming lupain sa ibang developer. Narinig ko na napaka-interesado ang inyong kompetisyon mula sa Ayala. Iyon ay isang banta. Nasukol si Gino. Kung umatras siya, nawala sa kanya ang pinakamalaking proyekto ng kanyang buhay. Kung nagpatuloy siya, kailangan niyang ibunyag ang kanyang mga sugat. CJ. Sabi ni Gino. Napilitan. CJ. Audit. Wala akong itinatago. Tumango si Zelly. Kokontakin ka ng team ni Emmy. Salcedo. Magandang hapon. Inihatid si Gino palabas ng mansion. Sumakay siya sa kanyang kotse na nanginginig ang mga tuhod. Hindi niya alam kung nakatakas lang siya sa panganib. O kung pumasok lang siya sa isang bitag. Ang alam niya ay ang Zelly na nakilala niya ay nakakatakot. Bumalik si Gino sa apartment sa The Sovereign ng gulo-gulo. Baby. Bati ni Bia. Tumalon mula sa sofa. Nakasuot siya ng bagong silk lingerie. Kamusta? Mayaman na ba tayo? Kailan tayo magsisimulang magplano ng kasal sa Bora? Manahimik ka nga muna. Bie. Nag-iisip ako. Sigaw ni Gino. Inihagis ang kanyang jacket sa sahig. Nagulat si Bea. Hoy! Bakit mo ako sinisigawan? Naglakad si Gino pabalik-balik. Komplikado ang investor. Medyo magulo. Anong ibig mong sabihin na komplikado? Sabi ba nila ay hindi? Tanong ni Bea. Nagsisimula ng maging balisa ang tono niya. Hindi. Hindi pa. Pero, Diyos ko. Hindi mo ito paniniwalaan. Hinila ni Gino ang kanyang buhok. Ang investor. Ang sisi ay si Zelly. Nanigas si Bea. Ano? Si Zelly. Yung babaeng walang tirahan? Hindi na siya walang tirahan. Ungol ni Gino. Siya. Iba na siya. Siya. May mansion siya sa Alabang. Mayroon siyang financial consultant. Siya. Siya ang may-ari ng lupain. Namutla ang magandang mukha ni Bea. Ito ang pinakamasamang sitwasyon. Hindi dahil mahal niya si Gino. Kundi dahil ang kanyang status. Ang kanyang mga luho. At ang kanyang kinabukasan ay nakasalalay sa wallet ni Gino. At ngayon, ang wallet na iyon ay pinagbabantaan ng babaeng pinakakinasusuklaman niya. Siguradong bluff lang yan. Sigaw ni Bea. Hindi siya ganoon katalino. Siguradong. Siya. Siguradong may nakilala siyang matandang mayaman. Iyon. Siya ay isang kept woman. Hindi nakikinig si Gino. Gusto niyang i-audit ang kumpanya ko. Ano ang gagawin ko? Ang takot ni Bea ay nagbago sa galit. Ang babaeng iyon. Sino ba siya sa tingin niya? Bumalik at sinisira ang lahat.
Aayusin ko siya. Singhal ni Bea. Ayusin mo ano? Huwag kang makialam. Ngunit may plano na si Bea. Alam niya kung saan nagtitipon ang mga bagong itim na elite ng Maynila. Hahanapin niya si Zelly. Ipahiyan niya ang babaeng iyon sa publiko. Ipaalala sa kanya kung sino talaga siya. Ilang araw ang lumipas. Nalaman ni Bea. Sa pamamagitan ng isang kaibigan. Ang lokasyon ni Zelly. Isang luxury boutique cave sa bagong office area ng Bees. Dumating si Bea ng buong lakas. Designer clothes mula sa pinakabagong season. Isang magarbong bag. Mabigat na makeup. Nakita niya si Zelly na nakaupo mag-isa sa isang sulok. Nagbabasa ng mga dokumento sa isang tablet habang umiinom ng tsaa. Ibinagsak ni Bea ang kanyang kamay sa mesa. Sadyang gumawa ng ingay. Aba! 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 Tingnan mo kung sino ang nandito. Sabi ni Bea. Ang kanyang boses ay malakas para marinig ng lahat. Binibining Zelly Zamora. Di ba? Mabilis kang kumilos. Ah! Umakyat sa lipunan. Mula sa pagiging pinalaya sa lobby hanggang sa pag-upo sa isang mamahaling cave. Dahan-dahang tumingala si Zelly. Tiningnan si Bea. At pagkatapos ay bumalik sa pagtingin sa kanyang tablet. Wala siyang sinabi. Ang kawalang pakialam na iyon ang lalong nagpagalit kay Bea. Hoy! Kinakausap kita. Baka. Huwag kang magkunwari na bingi. Sino ka ba sa tingin mo? Ha? Iniistorbo mo si Gino. Lumayo ka sa kanya. Sa akin na siya ngayon. Bumuntong hininga si Zelly. Ibinaba niya ang kanyang tablet. Sa iyo. Tanong ni Zelly. Kalmado ang kanyang boses. Ang mga bagay na pag-aari ay karaniwang mga bagay. Hindi tao. Binibining Bea. Huwag mo akong bigyan ng leksyon. Alam ko ang laro mo. Bumalik ka para nakawin ulit si Gino sa akin. Di ba? Dahil matagumpay siya. Bahagyang natawa si Zelly. Isang malamig na tawa. Nakawin si Gino. Binibining Bea. Bakit pa ako mag-aaksaya ng oras sa pagpulot ng basurang itinapon ko na? Namula ang mukha ni Bea. Tumayo si Zelly. Ngayon, magkatapat na sila ng mata ni Bea. Makinig ka ng mabuti. Bulong ni Zelly. Ngunit ang tindi ay nagpaatras kay Bea. Wala akong interes kay Gino. Interesado ako sa kanyang kumpanya. At kung gusto mong malaman, tiningnan ni Zelly ang magarbong papel na hawak ni Bea. Si Gino ay lumapit sa akin. Nagmamakaawa na pondohan ko ang kanyang proyekto. Hindi man lang niya kayang bayaran ang iyong pamumuhay nang hindi nagmamakaawa sa akin. Sinungaling. Inilabas ni Zelly ang isang itim na credit card. Ang Centurion card mula sa kanyang wallet. Isang card na gawa sa metal. Ngayon, mapagbigay ako. Tawag niya sa waiter. Ang check po. At para rin sa babaeng ito. Ako ang magbabayad. Tiningnan ni Zelly si Bea. Isipin mo na lang na charity. Mas kailangan mo iyon kaysa sa akin. Kinuha niya ang kanyang tablet at lumabas. Iniwan si Bea na nabato sa kahihiyan. Naging panoorin para sa buong cave. Gumana ang laro ng pain. Si Gino ay napahiya. Dahil sa apurahang pangangailangan na ibigay ang lahat ng kanyang financial document. Sa team ni Achoy. Salcedo. Samantala,
Pinahiya ni Zeli si Bia sa cave. Ang team ni Atty. Salcedo ay nagtipon sa war room ng Alabang Mansion. Hindi ito isang kumpanya. Binibining Zeli. Sabi ni Atty. Salcedo. Itinuro ang malaking screen na nagpapakita ng cash flow ng Gino Constructions Inc. Ito ay isang house of cards na itinayo sa hangin. Ipaliwanag. Sabi ni Zeli. Una. Sabi ni Atty. Salcedo. Materials. Siningil niya ang kanyang mga client para sa grade A na semento. Ngunit ipinapakita ng mga ulat na bumibili siya ng grade C. Kumuha siya ng 40% na kita sa paglustay lamang ng materyales. Ito ay iligal at mapanganib. Naalala ni Zeli ang isang maliit na proyekto ng tulay na ipinagyayabang ni Gino. Kumalam ang kanyang sikmura. Pangalawa. Utang. Patuloy ni Atty. Salcedo. Wala siyang utang sa bangko. Masyado siyang matalino para doon. Siya ay nagkautang sa maliliit na supplier. Mga sandpit. Lokal na hardware store. Maliliit na equipment rental companies. Pinapatagal niya ang kanilang mga bayad ng buwan. Kahit taon. Alam niyang wala silang lakas para lumaban sa kanya. Lumabas sa screen ang listahan ng mga pangalan ng supplier. Nakilala ni Zeli ang ilang pangalan. At pangatlo. Buwis. Sabi ni Atty. Salcedo. Mayroon siyang 2 libro. Isa para sa kanyang sarili. Isa para sa GVT. Napakalaki ng kanyang tax evasion. Tahimik na umupo si Zeli. Ang lalaking pinakasalan niya ng 0 taon. Ang lalaking inalagaan niya nang magkasakit siya. Ay lumabas na isang manloloko. Isang nanghihingi. At isang magnanakaw. Mabuti. Sabi ni Zeli. Ang kanyang boses ay matatag. Tiningnan siya ni Atty. Salcedo. Mabuti. Nagbibigay ito sa atin ng sandata. Ano ang susunod na hakbang? Si Gino ay nakatuon lamang sa atin. Sa 2,000 hektarya. Paliwanag ni Atty. Salcedo. Hindi niya nare-realize na ang kanyang utang sa maliliit na supplier. Ang kanyang pinakamahinang punto. Gusto ko kayo. Huminto si Zeli. Iniisip ang estratehiya. Gusto kong bilhin ninyo ang lahat ng utang na iyon. Ngumiti si Atty. Salcedo. Inasahan ko na po. Naghanda po ako ng 3 shell company sa Delaware. Bibilhin po namin ang bawat outstanding invoice mula sa mga supplier na iyon. Magbabayad po kami ng cash. Matutuwa ang mga supplier. Sabi ni Zeli. Matutuwa po sila. Sabi ni Atty. Salcedo. At si Gino. Dagdag ni Atty. Salcedo. Ay walang malalaman. Magiging masaya lang siya. Dahil titigil na ang mga kolektor sa pagtawag sa kanya. Akala niya ay magbibigay tayo ng kapital. Gaano katagal? Tanong ni Zeli. Bigyan niyo ako ng 1 linggo. Sa 1 linggo, ang Gino Constructions Inc. ay wala ng utang sa maliliit na negosyante. Sabi ni Atty. Salcedo. May utang na siya sa akin. Eksakto sa hula ni Atty. Salcedo. Biglang gumaan ang pakiramdam ni Gino. Tumigil ang mga tawag mula sa galit na supplier. Itinuring niya itong isang magandang senyales.
Naisip niya na ang balita na makikipagtulungan siya sa Zamora Legacy Holdings ay nagpatakot sa mga supplier. Maling-mali siya. Nang maramdaman ang pagbaba ng presyon, nagpa siya si Gino na oras na para gawin ang huling hakbang. Kailangan niyang makuha si Zelly. Hindi sa antas ng negosyo, kundi personal. Alam niyang mahina ang dating Zelly. Mapagpatawad. At mahal pa rin siya. Nagpadala siya ng bouquet ng puting rosas. Mga paborito ni Zelly noon. Sa alabang mansion na may kasamang note. Alam kong nagkamali ako. Mag-usap tayo tulad ng dati. Maghapunan sa ating lugar. Halos itapon na ni Zelly ang mga bulaklak. Ngunit pinigilan siya ni Atty. Salcedo. Pumunta kayo. Sabi ni Atty. Salcedo. Hayaan siyang humukay ng mas malalim na libingan. Noong gabing iyon, pumunta si Zelly sa upscale restaurant kung saan nag-propose si Gino sa kanya. Naghintay na si Gino. Mukha siyang perpekto. Umorder siya ng pinakamahal na alak. Zel. Sabi niya. Hinawakan ang kamay ni Zelly sa mesa. Hinayaan iyon ni Zelly. Malamig ang kanyang balat. Humihingi ako ng iyong kapatawaran. Tiningnan lang siya ni Zelly. Naghihintay. Alam kong nagkamali ako ng lubos. Patuloy ni Gino. Naging malabo ang kanyang mga mata. Perpekto ang kanyang pagganap. Si Bie. Isa lang siyang laruan. Nasa ilalim ako ng presyon. Zel. Mahirap ang negosyo. At ikaw. Abala ka sa iyong ina. Naramdaman kong nag-iisa ako. Kaya kasalanan ko. Kasalanan ko. Tanong ni Zelly. Kalmado ang kanyang boses. Hindi. Hindi. Kasalanan ko. Nagmamadaling itinuwid ni Gino ang kanyang sarili. Bulag ako. Hindi ko nakita ang diamante na mayroon ako. Hanggang sa nakita kita sa meeting room noong isang araw. Napagtanto ko. Napagtanto mo ano? Kung gaano ka kaganda. Kaya nating maging pinakamahusay na team. Zel. Umusod si Gino. Iniwan ko na si Bea. Wala na siya sa apartment. Isang kasinungalingan iyon. Si Bea ay namimili gamit ang kanyang credit card sa mismong sandaling iyon. Pwede tayong magsimulang muli. Bulong ni Gino. Dadaanin natin ang Maynila. Ikaw sa iyong lupain. Ako sa aking kaalaman. Kalimutan mo si Atty. Salcedo. Hindi mo siya kailangan. Ako lang ang kailangan mo. Dahan-dahang binawi ni Zelly ang kanyang kamay. Magaling ang iyong panunukso. Gino. Mas mahusay kaysa sa iyong presentasyon ng negosyo. Sabi niya ng malamig. Nagulat si Gino. Baka tama ka. Patuloy ni Zelly. Na parang nag-iisip. Nagkaroon ulit ng pag-asa si Gino. Kailangan talaga nating ayusin ito. Pero hindi ko kayang pagsamahin ang personal at negosyo. Siyempre. Tapusin muna natin ang usapin sa negosyo. Sabi ni Zelly. Nakita ko na ang resulta ng iyong audit. At? Tanong ni Gino. Balisa. At kailangan nating mag-usap ng seryoso. Sabi ni Zelly. Bukas sa aking opisina. Alas negatibo 1:00 ng umaga. Dalhin mo ang iyong abogado kung kinakailangan. Pagkatapos niyan, saka natin pag-uusapan ang tungkol sa atin. Tumayo si Zelly.
Iniwan si Gino na may isang bote ng mamahaling alak at isang mapanlinlang na ngiti. Nag-iisip na nanalo lang siya. Alas negatibo 1:00 ng umaga. Meeting room ng mansion. Dumating si Gino mag-isa. Walang abogado. Nagdala siya ng isa pang bouquet ng rosas. Napakakumpiyansa niya. Akala niya ay formalidad lang ang meeting na ito. Bago sila magkabalikan ni Zelly. Pumasok siya sa silid. Malayo sa romantiko ang atmosfera. Nakasalamin na si Zelly sa headchair. Nakatayo si Achoy. Salcedo sa tabi niya. Sa mahabang mahogany table. Walang mga tasa ng kape. Kundi mga tambak ng makapal na legal document. Zel. Baby. Bati ni Gino. Sinusubukang basagin ang yelo gamit ang mga bulaklak. Umupo ka. Gino. Sabi ni Zelly. Matalim ang kanyang boses. Umupo si Gino. Nawala ang kanyang ngiti. Diretsuhin na natin. Sabi ni Zelly. Salcedo. Umusod si Achoy. Salcedo pasulong. Naglagay ng isang binder ng mga dokumento sa harap ni Gino. Gino. Ito po ang listahan ng mga utang ng Gino Constructions Inc. Sabi ni Achoy. Salcedo. Sa Garcia Aggregates. Kabuang A 100. 000. Sa Bolt Hardware. A 50. 000. Sa Iberian Machinery. 200. 000. At iba pa. Ang kabuang na verify na utang sa 12 supplier ay 28. 000. 000. Namutla ang mukha ni Gino. Ano ang ibig sabihin nito? Nakikipagnegosasyon ako sa kanila. Hindi na nila kailangan ng negosasyon. Putol ni Zelly. Dahil nabayaran na ang lahat ng buo. Tiningnan ni Gino si Zelly. Naguguluhan. Binayaran ng sino? Itinuro ni Zelly ang kanyang sarili. Nang ako. Itinulak ni Achoy. Salcedo ang pangalawang binder ng mga dokumento. Sa pamamagitan ng 3 investment companies na kaakibat ng Zamora. Legacy Holdings Debt. Na-acquire po namin o binili ang lahat ng outstanding invoice na iyon. Ang mga kopya ng debt assignment deeds ay nasa harap nyo. Binuksan ni Gino ang unang pahina. Pakiramdam niya ay huminto ang tibok ng kanyang puso. Sa madaling salita, Gino. Umusod si Zelly. Tiningnan ng diretso sa mga mata ang lalaking sumira sa kanya. Ang iyong kumpanya ay wala ng utang sa maliliit na negosyante na iyon. Huminto si Zelly. Hinayaan ang katahimikan na pumuno sa silid. Ang iyong kumpanya ngayon ay may utang na sa akin. Sa akin. Hindi makahinga si Gino. Kaya ko. Kaya kong magbayad. Kaya kong magbayad ng installment. Oh. Siyempre. Sabi ni Zelly. Pero wala akong interes na makipagnegosyo sa iyo. At wala akong interes na balikan ka. Gusto ko na ang pera ko pabalik. Inihagis niya ang mga dokumento sa harap ni Gino. Ayon sa assignment clause, ang utang na ito ay kailangan ng bayaran ngayon. Mayroon kang 24 oras para bayaran ang F28. 000. 000 na iyon. Cash. 24 oras. Imposible iyan. Wala sinuman ang may ganoong karaming cash. Sigaw ni Gino.
Sa wakas ay natataranta. Ako. Malamig na sagot ni Zelly. Ikaw. Naglagay ka ng bitag sa akin. Isang bitag. Tumayo si Zelly. Inaangkin ko lang ang karapatan ko. Tulad ng pag-angkin mo sa lahat ng aking karapatan noon. Kung sa loob ng 24 oras ay hindi ka makapagbayad. Inilagay ni Zelly ang pangatlong binder ng mga dokumento sa tambak. Ang aming legal team ay agad na magpaparehistro ng client sa penthouse na iyon sa The Sovereign. Sa iyong opisina. At sa lahat ng iyong mabigat na makinarya. Magandang umaga. Gino. 24 na oras. Hindi kailanman alam ni Gino kung gaano kaikli ang 24 oras. Pagkatapos umalis sa mansion ni Zelly, hindi na siya bumalik sa apartment. Natarantar siya. Ginugol niya ang unang oras sa pagmamaneho ng walang patutunguhan. Nagmumura kina Zelly, Attorney Salcedo, at sa buong mundo. Sa ikalawang oras, nagsimula siyang tumawag. Tinawagan niya ang kanyang bank manager. Kailangan ko ng pautang na S28. 000. 000. Ang kolateral ay ang aking proyekto sa Batangas. Natawa ang bank manager sa kabilang linya ng telepono. Gino. Huwag kang magbiro. Hindi mo pa secured ang proyekto na iyon. Bukod pa rito. Ang iyong credit limit ay naubos na para punduhan. Aba. Alam mo na. Biglang ibinaba ni Gino ang telepono. Mula sa ikatlo hanggang sa ika-negatibo 10 oras. Ginugol niya ang pagtawag sa lahat ng kanyang mga business contact. Bawat kaibigan na inimbitan niya para sa mamahaling alak. Bawat maliit na opisyal na binigyan niya ng tip. Ang sagot ay pareho, Mahirap. Gino. Pasensya na. Wala ako sa bayan. O hindi nila sinasagot ang telepono. Ang balita ng kanyang pagbagsak. Na kung paano ay nagsimula sa mansion meeting. Kumalat ng mas mabilis kaysa sa apoy. Ika-negatibo 11 oras. Sa kanyang desperasyon, bumalik siya sa penthouse. Sinusubukan ni Bea ang isang bagong damit na binili niya lang noong hapon. Kamusta ang itsura? Baby. Maganda. Di ba? Ibenta mo. Sigaw ni Gino. Ano? Ibenta ang lahat. Sigaw ni Gino na may pulang mga mata. Ibenta mo ang mga bag mo. Ibenta mo ang mga alahas mo. Bangkarote na tayo. Namutla ang mukha ni Bea. Ito ay mga regalo. Hindi investment. Baliw ka ba? Naglagay ng bitag si Zelly para sa akin. Galit na sabi ni Gino. Ang babaeng ahas na iyon ay binili ang aking mga utang. Binigyan niya tayo ng 24 oras para bayaran ang F28. 000. 000. Walang pakialam si Bea sa utang. Isang bagay lang ang narinig niya. Naubos na ang pera. 10:10 ng umaga kinabukasan. Eksaktong 24 oras ang lumipas. Tumunog ang doorbell ng kanyang penthouse. Si Gino, na hindi nakatulog buong gabi. Binuksan iyon. Umasa siya na si Zelly iyon na bumalik para kanselahin ang kanyang banta matapos lumambot. Hindi. Sa harap ng pinto ay si Atty. Salcedo. Kalmado na parang rebulto. Sa likod niya.
Dalawang abogado na maayos ang pananamit at isang lalaki na nakasuot ng uniforme ng opisyal. Ang sheriff's deputy. Tapos na ang oras ninyo. Gino. Sabi ni Atty. Salcedo ng patag. Sandali. Kailangan ko ng oras. Ang oras ay isang luho na hindi nyo ibinigay kay Zelly. Putol ni Atty. Salcedo. Lumakad siya pasulong. Ayon sa utos mula sa korte ng Makati. Narito kami para ipatupad ang leyend sa ari-arian na ito. Nagsimulang maglagay ng Caesar stickers ang deputy sa dingding ng foyer ng apartment. Hindi. Ito ang bahay ko. Sigaw ni Gino. Sa teknikal. Ito ang collateral para sa inyong utang sa aking client. Itinuwid ng abogado. Ikaw at ang dalaga na ito. Tiningnan niya si Bea nang may pagkasuklam. Ay kailangan nalisanin ang lugar na ito sa loob ng 1 oras. Dalhin ang inyong mahahalagang personal na gamit. 1 oras ang lumipas. Ang eksena sa lobby ng The Sovereign ay naging panoorin. Si Gino ang parehong lalaki na 0 taon na ang nakalipas ay pakiramdam na hari ng lugar. Ay inihatid palabas ng mga security guard. Ang parehong mga guard na nagpalayas kay Zelly noon. Sinundan siya ni Bea. Humihikbi ng labis. Kinalagkad ang 2 maleta na puno ng kanyang mga designer bag. Si Gino ay hindi lamang bangkarote sa papel. Ngayon ay literal siyang nasa kalye. Pabalik sa ground zero na ginawa niya para kay Zelly. Sa mainit na bangketa sa harap ng lobby. Ang totoong drama ay nagsisimula pa lang. Kasalanan mo lahat ito. Sigaw ni Bea. Hinampas ang dibdib ni Gino. Sabi mong mayaman ka. Sabi mo magaling ka. Lumabas na isa ka lang manloloko. Si Gino. Nanawalan na ng lahat. Ibinuhos ang kanyang natitirang galit sa tanging target na natitira. Kasalanan ko. Kasalanan mo. Sino ang humihingi ng Birkin bags bawat linggo? Sino ang humihingi ng bakasyon sa Bora? Pinagastos mo ako. Parasite. Parasite. Napanganga si Bea. Ang kanilang away ay napakalakas. Kaya naging isang pampublikong panoorin. Hindi nila na-realize na sa kabilang kalye. Mayroong nagre-record ng away gamit ang kanilang telepono. Hindi ko ito pinirmahan. Sigaw ni Bea. Tapos na ako. Kinalagkad niya ang kanyang maleta. Sinusubukang pumara ng taksi. Saan ka pupunta? Hindi ka mabubuhay nang wala ako. Nang uyam si Gino. Makikita mo. Pumunta si Bea sa isang luxury hotel. Sinusubukang mag-book ng kwarto gamit ang unlimited credit card na ibinigay ni Gino sa kanya. Pasensya na po. Ma'am. Declined. Sabi ng receptionist ng malamig. Sinubukan niya ang isa pang card. Declined. Lahat ay declined. Hinarang na ni Gino ang lahat. O ang bangko. Natarantar si Bea. Tinawagan niya ang kanyang mga kaibigan sa alta sosyedad. Girl. May problema ako. Pwede mo ba akong pahiramin ang telepono? Putol. Tinawagan niya ang isa pa. Hello. Bad signal ako. Patay ang telepono. Hindi niya alam na si Zelly. Sa pamamagitan ng kanyang bagong network, ay hindi na kailangang gawin ang anuman. Kailangan lang ni Atty. Salcedo na i-leak ang audit report ni Gino sa ilang mahahalagang tao. Ang balita na si Gino ay isang manloloko at si Bea. Ang kabit na konektado sa isang bangkaroteng manloloko.
ay kumalat na sa lahat ng group chats ng elite ng Maynila. Siya ay toxic. Walang sinuman ang gustong makipag-ugnayan sa kanya. Noong gabing iyon, ang recording ng kanyang away kay Gino sa harap ng gusali ay naging viral sa mga lokal na gossip blog. Ang kanyang magandang mukha ngayon ay iniugnay sa pagkabangkarote at murang drama. Tapos na ang kanyang karera sa modeling. Ang mga pinto ng mundo ng alta sosyedad ay nagsara. Si B, na dating pakiramdam na nasa ituktok ng mundo, ngayon ay kailangang ibenta ang kanyang mga tunay na bag at ilang peke na kakadiskubre lang niya na ibinigay ni Gino. Isa-isa. Para lamang mabuhay. Pabalik sa pagkalimot na labis niyang kinasoklaman. 2 linggo pagkatapos ng pagkubkob, umupo si Zelly kasama si Achoy Salcedo sa meeting room ng kanyang mansion. Ang mahogany table ngayon ay puno ng mga blueprint. Lahat ng ari-arian ng Gino Constructions Inc. ay naliquidate na. Imporma ni Achoy Salcedo. Ang kanyang opisina. Ang kanyang mga kagamitan. At ang penthouse. Lahat ay sapat para bayaran ang utang na S28. 000. Kasama ang interes at mga legal cost. Mabuti. Sabi ni Zelly. Ano ang gagawin natin sa penthouse? Maaari natin itong ibenta. Umiling si Zelly. Hindi. Ibenta ang lahat ng mamahaling muebles sa loob. Alisan ng laman. Pagkatapos, ibigay ang mga susi kay Manager Santos sa Heritage Bank. Sabihin sa kanila na ibigay ito bilang bonus gift kay John. Nagtaas ng kilay si Achoy Salcedo. Medyo nagulat sa bahid ng mapanuksong humor. John. Ang bank teller. Karapat-dapat siya. Siya ang unang tumulong sa akin. Napakagaling po. Ma'am. At ang dalawa. 000 hektarya. Magpapatuloy po ba tayo sa luxury development plan? Tumayo si Zelly. Naglakad patungo sa malaking bintana. Nakatingin sa hardin. Naalala niya ang liham ng kanyang tatay. Magtayo ka ng sarili mong kaharian. Gusto ni Gino na magtayo ng palasyo para sa mayayaman. Na ang mga tulad ko ay makikita lamang mula sa labas ng gate. Sabi ni Zelly. Gagawin ko ang kabaliktaran. Bumalik siya sa mesa at itinuro ang mga bagong blueprint. Magtatayo ako ng mga bahay. Sabi niya. Ang Zamora Legacy Holdings DD ay gagamitin ang unang 250 hektarya para magtayo ng disenteng subsidized na pabahay. Kumpleto sa paaralan at isang maliit na medical center. Para kanino? Tanong ni Achoy Salcedo. Ngayon ay lubos na interesado. Para sa mga manggagawa sa ating mga nyugan. At para sa mga may-ari ng maliliit na supplier. Na halos nawasak ni Gino. Magkakaroon sila ng priority at mga espesyal na diskwento. At ang makinarya na kinumpiska mula kay Gino. Gagamitin natin iyon para itayo ang mga bahay na iyon. Sabi ni Zelly na may mahinang ngiti. Ito ay poetic justice. Tiningnan siya ni Achoy Salcedo nang may di maitatagong paghanga. Hindi lang iyon. Dagdag ni Zelly. Sa isa pang 25 hektarya. Gusto kong magtayo ng training center. Ang Zamora Center isang training facility para sa modernong agribusiness. At small business management. Gusto kong magkaroon ng pagkakataong magtagumpay ang mga tulad ng tatay ko. Nang hindi nagtatago. Hindi lang naghiganti si Zelly.
Nagtatayo siya ng isang pamana. Tapos na si Zelly kay Gino. Ngunit hindi ang batas. Si Gino, na ngayon ay mahirap na namumuhay sa isang shared apartment sa labas ng lungsod. Akala niya ay lumipas na ang pinakamasama. Akala niya na pagkatapos mawala ng lahat kay Zelly, malaya na siya. Isang hapon, habang kumakain ng instant noodles, may kumatok sa pinto. Pulis! Gino, kayo ay arestado. Ano na naman ito? Bayad na ang utang ko kay Zelly. Hindi ito tungkol sa mga utang, sabi ng opisyal. Ito ay tungkol sa paggamit ng substandard material sa proyekto ng tulay, sa taghig, at tax fraud. Nanigas si Gino. Paano nila nalaman? Hindi niya alam na si Atty. Salcedo, sa ngalan ng isang client na nag-aalala sa kaligtasan ng publiko, ay anonimong nagpadala ng mga kopya ng 2 ledger ni Gino at ang mga resulta ng lab ng mahinang kalidad na semento sa District Attorney at sa GVC. Nagtayo siya ng tulay na maaaring gumuho. Atty. Salcedo, sabi ni Zelly sa sandaling iyon, maaari itong pumatay ng mga tao. Hindi na ito tungkol sa amin. Ito ay tungkol sa katarungan. Ang balita ng pag-aresto kay Gino ay isang lokal na headline. Elite developer bumagsak dahil sa korupsyon at panloloko sa kanyang mansion. Pinanood ni Zelly ang balita sa malaking V. Tiningnan niya ang mukha ni Gino, payat at galit, habang ini-escort. Wala siyang naramdaman, hindi galit, hindi kasiyahan. Ang kabanatang iyon ay tuluyan ng nagsara. Pinatay niya ang sisi. 1 taon ang lumipas. Ang Zamora Legacy Holdings DD ay hindi na isang dormant at misteryosong kumpanya. Ang kumpanya ngayon ay isa sa mga bagong haligi ng ekonomiya sa rehiyon. Nirevolusyon ni Zelly ang kanyang mga nyugan gamit ang mga sustainable practices. Tinaasan ang sahod para sa mga manggagawa at nagtayo ng mga modernong pasilidad. Ang Zamora Training Center ay nabuksan na at nagtapos na ang unang klase. Ang unang yugto ng subsidized housing ay puno. Hindi na si Zelly tinatawag na Ma'am Director ng may takot. Tinatawag siya ng mga lumang manggagawa na ay binibining Zelly o anak ni Tatay Ben. Nang may respeto at pagmamahal. Nakatayo siya sa isang burol sa kanyang bukid. Nakatingin sa lunti ang kapatagan sa ilalim ng sikat ng araw sa hapon. Hindi na siya ang gulo-gulong babae sa lobby ng The Sovereign. Hindi rin ang malamig na babae sa meeting room. Siya ay si Zelly buo. Narinig ang mga yabag sa likod niya. Zelly, ang ganda ng tanawin, sabi ni Atty. Salcedo. Hindi na siya nakasuot ng formal na suit, kundi isang kaswal na linen shirt. Ngayon ay mas matagal na siya sa probinsya kaysa sa Maynila. Sabi ni Zelly. Umiti ng taos puso. Tinawag ito ng tatay ko na angkla. Lumabas na ang angklang ito ay maaaring gamitin para magtayo ng maraming bagay. Nagtayo ka ng iyong kaharian, Zelly. Sabi ni Atty. Salcedo. Tayo. Pagtatama ni Zelly. Tayo ang nagtayo nito. Ngumiti si Atty. Salcedo. Ang team ko sa Manila ay patuloy na nagtatanong kung kailan ako babalik. Kailangan ko na yata silang bigyan ng sagot. At ano ang iyong sagot? Tanong ni Zelly. Tiningnan siya. Hindi sumagot si Atty. Salcedo sa salita.
Lumakad siya pasulong. Tiningnan si Zelly. At pagkatapos ay inabot ang kanyang kamay. Hindi na ako kailangan bilang consultant. The cleaner na tawag nila. Hindi. Sagot ni Zelly. Tinanggap ang kanyang kamay. Matatag ang pagkakahawak. Ngayon, kailangan kita bilang kasosyo. Nakatayo sila doon. Pinapanood ang paglubog ng araw sa kanilang kaharian. Isang kaharian na hindi itinayo sa kasakiman o kasinungalingan, kundi sa mga durog na piraso ng pagtataksil. At muling itinayo sa pundasyon ng katarungan at isang bagong pamana. Nagustuhan mo ba ang kwento? At saan ka nakikinig? Ibahagi sa comments. Kung nagustuhan mo ang kwento, maaari mo akong suportahan sa pamamagitan ng pagpapadala ng super thanks para patuloy akong makapaghatid ng mas maraming kwento tulad nito. Maraming salamat sa iyong matamis na suporta. Inaabangan ko ang iyong mga komento sa kwento. Sa screen, makikita mo ang 2 bagong kwento ng buhay na lubos kong inirerekomenda. Marami pang iba sa aking channel. Huwag kalimutang mag-subscribe. Kita-kits sa susunod na kwento ng buhay. Nang may pagmamahal at respeto.